Dear Tita L, magandang gabi po sa inyong lahat sa programa. Ako po si Dylan mula sa Pangasinan. Turning 27 years old po ako next month at gusto ko po sanang regaluhan ang sarili ko. Wow! Walang friends? Tingin ko, ngayon lang ako hihiling sa langit ng ganito. Ng ganito pong kalaking regalo. Wow! Parang kanta lang ng River Maya. Himala! Yan, kasalanan bang humingi ako sa langit ng... Diba? Pero bago yon, sabi niya, baka pwede nyo naman po akong mapayuhan o mabigyan ng tips kung paano ko mare-receive ang matamis niyang oo. Yung sweet gift na ito. Kasi hinihiling nito si Dylan. Eto na nga Tita El, yung best friend ko kasi, naku, mahal ko na po talaga. Sa totoo lang, matagal na. At aminado naman ako na binabrush off ko lang yung thought, pati na yung feelings ko kasi, ewan ko ba? Siguro, hindi ako ready na ma-reject. Kasi ang hirap nun, magka-come forward, magkukumfess, tapos mare-reject. Mahal ko na nga eh. To the point po na hindi ko na kayang makompromise yung pagkakaibigan namin. Pero, hindi rin ako sure kung dahil takot nga ba akong ma-reject kasi malakas naman yung pakiramdam ko na mutual ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Itataya ko ang half-year daily allowance ko, papasok at pauwi galing ng trabaho. Sure ball! Mahal din po niya ako. Iniisip ko na lang siguro, baka kasi hindi sabay na nabuo yung feelings namin para sa isa't isa. Kaya parang may kapaan eh. Pero ang the best talaga sa kanya, kahit kailan, hindi kami nagkailangan. Tsaka hindi talaga naapektuhan nun yung treatment namin sa isa't isa. Kung kengkoy ako, krung-krung naman po siya. Pag makulit ako, mas makulit siya. Ayaw patalo. Pag may problema, sineseryoso rin naman namin ang usapan. Akala ko pag may problema ka, mas may problema siya eh. Kasi ayaw patalo, di ba? Sabi niya, pag may problema, sineseryoso rin naman namin at pinag-uusapan. Pero hindi talaga pwedeng walang kulitan. Kapag nagtatampo siya, hindi ko nararamdaman sa kanya na may iba pang issue na kailangang i-address namin. Kaya po naniniwala ako kung magiging kami ng best friend ko, ay, talaga namang bagay na bagay po kami. Pero kaya po sana ako sumulat, baka po pwede nyo kong bigyan ng tips kung paano ko aamin ng aking feelings para sa kanya. Sa sobrang tropa namin, hindi ako ready na baka hindi po niya kasi ako seryosohin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. More power to you at sa programang Shoutout. Muli, ako po si Dylan ng Pangasinan. Dylan. So, ang problema ni Dylan ay jojowain o totropahin. Diba? Yun yung ano niya yun yung concern niya. Kung jojowain niya o totropahin niya. Dylan, di kaya masyado lang kayong close at you just think or assume na she also has feelings for you? Baka naman namali ka ng tansya, hindi kaya? Pero sabi mo nga, dama mo na mahal ka rin niya. Why don't you go for it? You'll never know unless you try. And kung natawa siya sa thought that you like her a lot at hindi lang basta like, kundi na-develop na into love, edi ibig sabihin, mali ka! Mali ka, syumero! Sabi ko sa'yo eh. O, diba? Pero, yun nga, wala namang masama if you try. Diba? Bakit hindi? Kung talagang you know her that well, edi go for it.
Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Tanungin mo siya, ako lang ba? O baka parehas tayo ng nararamdaman? Kasi ganito yung nararamdaman ko sa'yo. Ikaw ba? Ganun din? Pag sinabi niyang hindi, o di at least alam mo na, masakit. 'Di ba? But at least alam mo na hanggang tropa lang talaga, hanggang friend zone lang. Meron kasi talagang mga tao na ganun eh. Na click kayo bilang magkaibigan. And you wouldn't wanna ruin it kahit na you love her na. 'Di ba? So, nasa sa'yo pa rin yon. Pero kung talagang malakas ang kutob mo, go for it. Kasi wala namang mawawala. And sabihin mo sa kanya, bago ka umamin, na ipangako mo na magiging magkaibigan pa rin tayo at tropa pa rin tayo pagkatapos kong sabihin sa'yo to. Pag umuo siya, at least you still have the friendship. 'Di ba? Ibig sabihin, all this time, parehas kayo walang jowa. 'Di ba? So, baka nga. So, why don't you try? Tsaka, I guess, hindi ito yung first time na sinabi ko sa inyong lahat na just because hindi kayo naging magjowa doesn't mean that you are not bound to be soulmates if you believe in soulmates. Ilang beses ko na yata ito nasabi on air na hindi sa lahat ng pagkakataon yung napapangasawa mo o nagiging jowa mo ang soulmate mo. Sometimes, ibang tao siya, yung soulmate mo. So, hindi man dito, maybe as a soulmate, kayo talaga yung destined. Meron pa rin happy ending, but you need to die first. Huwag ka namang ganon! Okay? So, yun nga, try mo na lang, Dylan. Kasi, sabi nga ng quote from the internet, heartfelt connections bloom between friends turned lovers. O, yan. Diba? So, sa tanong, kung jojowain o totropahin, di umamin. Diba? Ano mawawala sa'yo? Sabihin mo sa kanya, kaibigan pa rin tayo Kung kahit na pagkatapos ito, kaibigan pa rin tayo Nahiya ako sabihin sa'yo, pero kasi hindi ko na kaya. Sasabog na ganon. Sasabog na, hindi na kaya ng emosyon ko. Tapos ayan, magtapat ka na. Grabe. O kaya daanin mo sa kanta. Baka hindi siya ma-lyrics na tao. Isulat mo to sa papel. What is this I'm feeling? I just can't explain. Suddenly, I'm just not the same. O yun. Alam niyo kung anong kanta yun? Ha? Alam mo yan, Aaron? What is this I'm feeling? I just can't explain. Suddenly, I'm just not the same. Alam niyo yan? Ay, hindi alam. Siguro dapat ganyan yung next dating guessing. Para masaya, di ba? I've Fallen For You ni Jamie Rivera. Di ba? What is this I'm feeling? I just can't explain. Suddenly, yan.